Sa mga namamalengke, maging mapanuri sa mga binibili ninyong karning baboy. Nakarating daw kasi sa Department of Agriculture na ang ilang baboy binibigyan ng gamot na para sa hika ng tao. May epekto raw ito sa kalusugan ng tao. Balitang hatid ni Ruth Cabal. Double dead, maamoy, at kung minsan nagsisimula na palang mabulok. Kung dati panay ang paalala laban dito ng Department of Agriculture, ngayon naman dapat rin daw maging mapanuri kung tila sobrang ganda naman ng kalidad ng baboy. May mga natanggap daw kasing ulat ang DA na may ilang baboy na ginagamitan ng salbutamol, isang uri ng gamot para sa taong may asma. Oo, pang tao, pero kapag hinalo sa feeds o pagkain ng baboy, mas lumalaki sila. Konti lang ang taba at mas malaman. Mas mura rin daw ang salbutamol kumpara sa vitamins at iba pang additives na pambaboy talaga. May mga special farms dyan na sobrang ganda ng baboy, pero gumagamit ng ganyan. So meron din kami mga natitrace paminsan-minsan, hindi pa siya kumakalat. Mas mabuti na agapan ang agad namin yun. Posible raw na hindi alam ng ilang magbababoy na iligal ang paggamit nito sa baboy. Masama rin ang epekto sa tao kung paulit-ulit silang makakain ng karne ng baboy na ginamitan ng salbutamol. Pag siya nagkaroon ng asthma, hindi natatalaban siya ng gamot. Okay, oo. Kakaroon siya ng resistance. Pag may asthma siya? Yung halimbawa, pneumonia, that's very dangerous. Ang problema, walang paraan para malaman kung may salbutamol ang binibentang karne. Makukumpirma lang ito sa tissue testing ng parte ng baboy sa laboratorio o kung makita mismo sa random inspection na nakahalo ito sa feeds. Sa ngayon, wala pang napaulat na nahuling gumagamit ng salbutamol. Kung may mga ganun na report, ay siguro mga isolated cases yan. That is why we have a government agency that is tasked to go after this yung mga ganong klaseng producer. We have a government agency that is tasked to approve all the mga feeds na ginagamit natin. Babala ng DA, tatanggalan ng lisensya at ipapasara ang mga babuyang mahuhulihang gumagamit ng salbutamol. Ruth Cabal, GMA News.